Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Entre Pinoy Espesyal. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at sa mga kakatune in lang sa ating himpilan, welcome po sa ating programa. At dito po sa Patok na Negosyo segments ay muli po tayong makatutunghay at makaririnig ng isang panibagong kwento sa pagnenegosyo. Hatid sa atin yan ng ating mga matatagumpay na Entrepinoy at Entrepinay. At pag-uusapan din natin ang iba't ibang makabuluhang diskusyon na may kinalaman sa ating pagbe-business. At tuwing Monday, atin pong nakakasama ang mga kaagapay natin mula po sa Business as Mission Philippines. At ang palatuntunang ito ay napapakinggan din sa lahat ng himpilan ng FEBC all over the country. At ngayong umaga, isa pong Entrepinoy ang ating makakasama at ako po ay talagang excited nang marinig ang kanyang kwento at ibabahagi niya rin po sa atin yung kanyang mga karanasan, experiences na talaga namang nagbigay sa kanya ng encouragement na magpatuloy pa sa pagbe-business dahil din po yan sa habag at grasya ng Panginoon. At makakasama po natin live na live dito sa ating studio ang innkeeper ng The Henry Hotels and Resorts. Welcome po natin si Mr. Hanky Lee. Sir Hanky, magandang umaga po. Opo. Thank you for having me. Maraming salamat. And thank you po for joining us today dito sa ating palatuntunan at sa ating online viewers, makikita nyo na po kung gaano kagandang lalaki si Sir Hanky. Oo, at talaga namang ako po ay masayang-masaya na makasama po kayo dito sa ating palatuntunan. At bago po natin simulan itong ating masayang talakayan, Sir Hanky, baka meron po kayong gusto munang batiin o i-greet this morning. Magandang umaga. Maraming salamat pa rin na nandito ako, no? Bilang isang guest ninyo, no? Wala lang, gusto ko lang kamustahin ang aking magandang asawa na si Chris at aking mga anak, no, si Justin, si Sasha, tsaka sa Ethan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, hello po sa inyong lahat. At kayo nga po ang innkeeper ng The Henry Hotels and Resorts. So, our kaagapais might be wondering, ano ba yung trabaho ng isang innkeeper? Well, ang ano dito is, bilang isang innkeeper, ako yung tagalinis ng banyo, ako yung tagapag-ayos ng kama. Di ba? Pag may guest na umalis, ako yun papasok. Naisip lang namin na maganda yung pangalan na innkeeper at matandaan ng tao. No? So basically kasi yung mga hotels namin o yung mga resorts namin na minamanage namin ay hindi siya yung tulad ng malalaking hotel tulad ng mga Holiday Inn, mga 100 mahigit na kwarto. Yeah. Ngunit malilit lang siya, between 15 rooms hanggang 99 rooms. So parang dahil doon sinabi namin, okay, para siyang maliliit, so parang medyo personalized doon, 'di ba? Hindi ka mas intimate. Correct, mas intimate. Hindi ka parang tinawag na, general manager ka, parang napakataas ang tingin. Pero innkeeper, napaka-intimate, parang andun ka, kasama nila lahat, 'di ba? Inalagaan mo sila. Ikaw yung kumukuha ng susi nila pag check-in nila. Nagbibigay ng susi nila pag nagche-check-in, 'di ba? Yun, ganun siya. Okay. So, interesting itong, actually, ngayon lang namin na-encounter ang salitang innkeeper. Medyo kakaiba, 'di ba? Kakaiba. Oo. At ito nga, siya po ang nagmamanage ngayon itong The Henry Hotels and Resorts. Sir, please take us back sa simulain nitong ating company. Pero bago natin pag-usapan itong kumpanyang ito, kayo mismo, kayo muna, sir. Paano ba kayo nag-umpisa sa pagnenegosyo? Yeah. Siguro nag-umpisa ako nung mga 14. 14 years old. 14 years old ako noon. Doon ko na-realize na parang, gusto ko yata maging negosyante. Kasi, ang nangyari noon is, yung tatay ko, meron silang isang lugar doon na parang paupahan. No? Ngayon, doon sa paupahan, syempre, marami kang mga nakatira doon. Tapos sabi ko, parang, magnegosyo kaya ako. No? So, ano yung ninegosyo ko?
merienda ang ninegosyo ko. No? So nagbenta ako ng mga tinapay, no? Spanish bread, mamon, ensaymada, doon sa mga basically mga nangungupahan doon sa lugar ng tatay ko. Diba? Tapos doon ko nakita, wow, pwede palang kumita. Diba? Kasi bumibili sila sa akin. Yeah. So, doon ako nilalako nyo ba ito, Sir Hanky? Hindi. So, ang ginawa ko noon, meron kasing bantay yung yung tatay ko, 'di ba? So ginawa ko, pinakiusapan ko na lang siya. Sabi ko, ikaw nga magbenta tapos may porsyento ka na lang ng benta. So may parang commission. may commission siya. So parang sabi ko, wow, dati naisip ko na 'yon na parang ganoon. So sila dahil mas kilala nila yung mga nangupahan, 'di ba? So mas nakakabenta ako dahil sa yung relationship nila kasama ng mga nangungupahan. Yeah. Okay. So, sa edad nyong 14 anyos, batang-bata, kumbaga parang nasa high school pa lang yan, doon na nagsimula yung inyong business mindset. Yes. Doon na nagsimula ang inyong journey sa pagnenegosyo. And after nyo magtinda-tinda ng mga tinapay, nadagdagan pa ba yung ibang mga negosyo nyo? Hindi siya nadagdagan, pero yung time na yun, parang tuloy-tuloy na siya na parang, okay, gusto ko maging negosyante. Diba? So 14 yun, medyo nasa grade school pa ako noon. Nung tumapak na ako ng college, nagpapatuloy ako nagnenegosyo pa rin ako. So, ang negosyo ko naman sa time na yun, is t-shirt naman. T-shirt, so, ginagawa ko, nung time na yun, sa eskwela ko, maraming mga organization, taon-taon, nagpapalit sila ng t-shirt kasi nga, yung iba-ibang mga tema, iba-iba yung mga kasabihan na gusto nila nakalagay. Yung statement sa shirts. So, every year, taon-taon, ako yung nagsusupply sa kanila. So, yun yung naging negosyo ko naman. So, malaking influence talaga sa inyong business journey or sa pagkakaroon ng perspective or pangarap na gusto nyo maging negosyante, yung inyong father. At nanay. Nanay. Ang inyong parents. Yes. Actually, ang maganda dun kasi is, parang, yung nakita ko yung sinasabi nga nila, yung modelo, no? So, sila ang naging modelo ko ng pagnenegosyo. Kasi nakita ko yung tatay ko, may sarili siyang negosyo. Yung nanay ko, nagnenegosyo din. So, doon ko nakita, wala na ako ibang naisip, di ba? Kundi magsarili magnegosyo na rin. So, talagang pagdating sa pagbe-business, talagang number one sa mga nag-i-influence sa atin, mga magulang natin. Lalo na kung meron kayong family business. Ito yung mga tinatawag natin ng mga second generation na business owners. Ehemplo ko sila, pero hindi ako, actually ang dito is, hindi ko sinunod yung negosyo nila. Nagsarili ako. Nagsarili ako. So, pero, naging ehemplo sa akin ng ang pagiging, isang, negosyante. At doon na nabuo yung dream nyo na gusto nyo talaga maging successful entrepreneur in the future, that time. Doon pumasok kumbaga natanim yung pangarap na maging negosyante. Yung successful is ewan ko na, di ba? Iba pa yun eh. Iba pa yun, di ba? Ibang pangarap pa yun. Pero ang una is pangarap na, pwede ako maging negosyante. That's why marami rin kayong mga pinasok din na business kasi nagsimula sa bread and then sa t-shirt. Tapos bago nitong kung anong ginagawa ko ngayon yung hotels and resort. Nagnegosyo din ako ng pagkain. Nasa food industry naman. Nasa food industry ako noon. So ang nangyari noon dahil sa tatay ko din na impluwensyahan ako. Pumasok ako ng prangkisa ng Chowking na restaurant. So, nag-franchise din kayo? Yes, nag-franchise ako ng restaurant. Tapos naipalago natin ng konti. Tapos, doon ko nakilala yung naging partner ko sa susunod na negosyo naman na restaurant din. Ang pangalan naman niya, Yellow Cab Pizza Company. Yellow Cab Pizza Company. Isa sa mga sikat talaga na pizza house. Sa awa ng Diyos, with God's grace, na again, itong journey ko to, lahat naman with His grace, na napalaki siya at napalago natin.
Oh, praise God for that. Praise God And talaga. ngayon, paano naman po kayo napunta sa industriya naman ng hotel and resort? Oh, buntod yun ng frustration, Aro. Kasi Oh. bakit? Nung panahon ng Yellow Cab Pizza, ang ginagawa ko kasi umiikot ako ng buong Pilipinas kasi naghahanap ako ng mga pwesto na pwedeng buksan. Mhm. Okay? So syempre pag lipad mo, pagpunta mo dun sa mga lugar na yon, minsan talagang hindi ka makauwi ka agad eh. Napipilitan ka mag-overnight doon Yeah. o ano. So, ang nangyayari doon is pag nag-overnight ako doon, sabi ko, siyempre sa mga hotel ako nagsistay, no? Ngayon sabi ko, wow, ang ganda-ganda ng bansa natin. Tapos yung mga pwede natin matuluyan na hotel o ano, ito lang ba? Mhm. So siguro bilang negosyante, yun yung sa akin eh, ito lang ba? Yeah. Ito lang ba sa ganda ng bansa natin, ito lang ba ang maibibigay natin sa turista? So being yung nga isang entrepreneur, isang negosyante, naisip ko, baka pwede kong i-negosyo ito. Ganun lang siya. Kumbaga nagsimula siya sa isang problem or concern. Correct. Oo, na gusto niyang i-address, and eventually naging opportunity yan for you, sir, na Correct. gawing negosyo. Yes, nabigyan natin solution Aha. at gawin natin ang negosyo. Oo. And right now, itong ating hotels and resorts, ilan na ba ang meron nito sa ating bansa? Kalat-kalat na tayo no sa buong bansa. Mhm. So, meron na tayong 12 all over the all over the 12. country. Oo. 12 Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo, nationwide at patuloy pang pinapalaguyan Yes. ng ating Panginoon. Panginoon. By the Exactly. grace of God, talagang nagpapatuloy sa pagbe-business. And now, bilang isang negosyante, 'di ba, kapag tatanungin mo ang isang business owner, bakit ka nga ba nagnegosyo? Bakit ka ba magtatayo ng sarili mong business? Ang karaniwang sagot, gustong yumaman. Gustong lumago or magkaroon ng pag-asenso sa buhay. Yung iba naman, gusto nilang makatulong sa ibang tao, katulad sa inyo. Kasi you address a concern na eventually naging negosyo nga po ninyo. At marami pang kadahilanan. So, nagsisimula yan sa intentions and syempre, dun sa ating interest sa pagtatayo ng negosyo. But along the way, lalo na tayong mga Christian business owners, may tinatawag tayo na meron kang sariling interest at meron ding syempreng God's interest. So yun yung pagbabanggay natin dito sa ating pag-uusapan ngayon, galing nga sa ating workbook, BAM workbook. Ang tanong na dapat nating sagutin is God's interest ahead of ours? So that's a question na kailangan nating mabigyan ng kalinawan at kasagutan, lalong-lalo na sa ating mga kaagapay ngayon na nasa larangan din ng pagbe-business. Is our business in line with God's purpose? Kasi 'di ba, pag magbuo po tayo ng negosyo, lagi tayong may blueprint. Lagi natin sinasagot yung word na why. Yung purpose, inaalam natin yan. But the question is, ito bang negosyo natin ngayon, align pa ba sa purpose ng Panginoon? And for you, Sir Hanky, how can we reorient yung mga priorities natin to make sure that God's interests remain ahead of our own, especially sa pagnenegosyo po natin? Yeah. So, may aaminin ako, Aro. Nang nagkaroon ng change ng direksyon ng company ng actually October of last year. Recent lang. So, before that kasi, yung lahat ng negosyo ko is, anong purpose nun? Is para kumita ng pera para of course, para sa sarili. Yeah. That's one, no? Kumita ng pera. Pangalawa, is naman, napansin ko na malakas ang ego tsaka pride sa akin, no? Na pagpunta mo sa isang lugar, makilala ka, ito yung ito yung innkeeper ng Henry Hotels. Alam mo yun na parang pag andun ka sa yung tinitingalaan ka ng mga tao, wow, alam mo yun, nagwawaw sila, yung ganun. Yun yung Na-amaze gusto sila. ko o Yeah. hinahanap ko, Yeah. 'di ba? Pero ang nangyari sa akin kasi bakit ko sinabi October of 2024. Ang nangyari kasi noon time na 'yon is nagkaroon ako ng kumbaga sakit, nagkaroon ako ng kapansanan na 1/3 ng utak ko ay nagkaroon ng dugo.
siguro nauntog daw ako, sabi ng doktor, at nagkaroon akong dugo. Tapos yun yung panahon na parang ano yun, I search within myself nga na parang bakit pwede akong mamatay pala nung hindi ko alam. Anytime, di ba? Tapos ito lang ba ang ginagawa ko? Yeah. Pera lang ba? I mean, importante importante rin ang pera. Kailangan rin kumain. Hindi pwede magkumalam ang sikmura ng mga anak ko, 3 anak ko. Yeah. 'Di ba? So, reality yan eh. kailangan ko kumita ng pera para naman magkaroon sila ng pagkain sa mesa at pwede sila mag-aral para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan, 'di ba? Pero yung nangyari sa akin yung time na yun, nainis ko parang bakit nga ba ginagawa ko itong ginagawa ko ito, 'di ba? And then dun ko yung tulad sinabi mo, reorient yung sa akin yung vision o mission, yung purpose ng kumpanya. Pinalitan ko na lang siya na ngayon ang vision ng kumpanya ngayon is to share God's love through Philippine hospitality. Wow. So hindi na kami parang alam namin ang rason kung bakit ang ginagawa namin lahat ito is para sa Kanya. 'Di ba? Yeah. And yung nangyari sa akin, tawag na nila diyan sa English, tawag ng doktor hematoma. So basically nga may dugo sa loob ng brain mo na yung brain mo para kang lumalaki. Kaya sakit ng ulo nun talaga. So yun yung parang kumbaga yung last na episode na parang nag-search ako sa sarili ko na ito lang ba talaga? Ito lang ba ang gagawin ko? So magmula yung last year hanggang ngayon na-reorient na binago namin yung amin vision and mission to really point to why we are doing this. Wow. So yung vision nga sabi ko is to share God's love through Philippine hospitality. Yung mission namin is to glorify God, 'di ba? Through a like no other experience, 'di ba? So kasi in the end hotel kami. Yes. 'Di ba? So we welcome guests from, sa lahat ng lupalop ng mundo, 'di ba? Pilipinas o 'di ba? So different nationalities. So parang ang dito is wow, magkakaroon sila ng isang like no other experience na mapapawaw sila. Yeah. Yan yung mission namin. Yeah. At tipong mapapatanong sila, bakit sila ganyan? Bakit grabe lang yung excellence na ipinapakita nila? Exactly. Na pinapakita nila ang paniwala kasi namin ang Pilipinas kasi ay our gift of God to the world. 'Di ba? Yung lugar natin, yung mga isla natin, yung ang ganda-ganda talaga. 'Di ba? Yung mga syudad, hindi lang yun. Yung tao din. Both Tayo mismo. Tayo mismong tao, software, tsaka yung hardware, yung lugar natin, yung mga isla natin, yung mga syudad natin, yung mga bundok natin, lahat ito gift of God. So, kami yung nagpapakita niyan sa buong mundo. Kami yung storyteller niya. Yeah. 'Di ba? And then in the end, mapapawawa nga. Parang bakit ba amazing? Ganun, 'di ba? Yeah. Yeah. So, dito natin makikita na kung dati ang pinagtutuunan natin ng pansin is yung ating pansariling interes. Pero nung tayo na-realize natin gaano kahalaga na ang negosyo natin ay para sa Panginoon, yung vision natin, yung mission natin, hindi na lang para lang sa atin, kundi paano ito makakapag-glorify? How can we glorify His name through our business? Yes. So, yung tinatawag natin na great shift, mayroon talagang, sabi nga nila yung merong, kumbaga metanoia, merong change sa ating kaisipan at nagre-reflect din yan sa ating pagnenegosyo. And itong mga negosyo na hawak nyo ngayon, Sir Hanky, hindi ito mga basta-basta. Mga kilala ito. And as your company grows and prospers, ano yung mga plan nyo to make a difference? Aside dun sa sabi nyo na merong pagbabago sa vision namin, sa mission ng negosyo. So aside from that, ano pa yung mga plans niya to make a difference through your business? At sa konti araw, diba? Sinabi mo as the business grows and prospers, Yeah. 'di ba? So itong tinatahak ko ngayon na negosyo, itong
sitwasyon na ito, itong negosyong ito, hindi siya madali. Hindi ko masasabi na matagumpay na kami. Marami pa kaming kailangan gawin. Marami pang kulang. Yeah. Hindi imperfect pa kami. 'Di ba? Pero ang ano dito is basta as long as we stick to that vision and mission, 'di ba? Sa akin inisip ko nga basta patuloy lang ito, God will provide. Amen. Yan ang ano ko dito ngayon, na parang in the end basta may surrender. And it's a real surrender. Ano siya, that He will provide. So, dati kasi meron akong numero in terms of yung expansion. 'Di ba? Tinanong mo ilan kami? 12. Yeah. Ang ambition ko dati, gusto ko 50. Dumoble pa. Sorry. 30 pala. Ayun. 30. Aha. 30. 'Di ba? And then after nung nagkakaroon na kami ng more negosyo, naisip ko na 50. Pero nung nagkaroon ako ng change nung sa mission vision, actually sabi ko sa Diyos, sabi ko, ikaw na bahala. Kung gusto mo 8, okay lang. Kung gusto mo ng 20, ikaw na bahala. Kung gusto mo ng 50, gusto mo 100, susunod na lang ako. Yeah. Alam mo yun, doon din, nag-iba din siya yung from ako driving the business, di ba? To letting Him drive the business. Yeah. So ngayon, yung numero, doon nagtataka yung ano ko nga, yung aking yung mga yung katrabaho ko, taka sila, dati sobra kang ano sa numero. Ngayon, wala na. Ba't ganun? 'Di ba? So I had to explain nga why, 'di ba? So yun nga, ngayon wala nang numero. Nasa sa Diyos na kung ilan ang gusto niya. Bunga yan, Sir Hanky, nung obedience natin I think sa so, Panginoon. yes. At pag-surrender natin ng mismong negosyo natin para sa Panginoon. Kasi dito natin ina-acknowledge na, Lord, hindi naman kasi talaga ako to eh. Hindi. It's not about me. It's not about my skills, my capabilities, and strengths. It's all about you. Yeah. At yun din yung kailangang, or dapat na maunawaan ng ating mga negosyante. At kailangang yakapin. Na pagdating sa pagnenegosyo, hindi lang ito usapin ng kita, hindi lang ito usapin ng ganda ng produkto o ng serbisyo, kundi ito ay usapin kung paano ba natin magagamit yung kumpanya na meron tayo para kasangkapanin ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita niya. Paano natin magagamit yan para mapurihan siya? 'Di ba? Ang lagi natin sinasabi dito sa BAM Philippines is our work is our worship. Yes. So how can we do that kung tayo mismo hindi naka-align Yes. sa purpose ng Panginoon? And how is it important, Sir Hanky, sa isang negosyo or negosyante na alam niya yung purpose niya? Gaano kahalaga sa isang negosyante na yung purpose dapat hindi lang para lang sa akin, kundi align din to sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. So yung purpose, diba? So feeling ko yung yan yung sinabi ko sa'yo, para sa inyo baka klaro yun, no? Pero sa akin, hindi pa ako tapos. Alam ko na patuloy yun, diba? Yeah. Patuloy pa siya. Hindi pa siya tapos, diba? Pero itong purpose na to, itong kumbaga, itong negosyo namin at kung saan kami patungo ngayon, diba? Ngayon, naintindihan ko ano yung, kumbaga ang tawag ko diyan North Star. 'Di ba? Sa mga kumbaga parang ito yung direction kung saan mo gustong tumungo. 'Di ba? At yun yung direction na gusto ko. Yeah. Kasi gusto niya yun. Pero kung sabi niya yung direction ngayon is ito na, o lilipat siya, susunod din ako. Dati hindi ko naintindihan yun. Dati hindi, gusto ko ito. Ito tayo. 'Di ba? Pinipilit natin. Pinipilit kahit medyo sobrang ang hirap o 'di ba? Pinipilit. Ngayon, kung ito gusto mo, okay, sige. Okay, sunod ako. Ganun. Medyo nag-iiba siya. Hindi ko sinasabi mabilis, madali. Madali, yeah. Minsan talagang ang hirap talaga kasi sanay bilang negosyante kasi sa hirap ng negosyo, 'di ba? Minsan default yung maasa tayo sa sarili. Kasi nga, wala nang iba. Wala nang ibang pwedeng asahan, di ba? Alam mo yun? Yeah. So, medyo medyo mahirap yun talaga na, aasa ka sa Diyos. Medyo mahirap siya. Hindi siya, parang ang bilis sabihin, but
Wow. Mm. Hirap gawin. Yeah, it's easier said than done. Easier. Sabi Tama nga ka. nila pero ito nagiging posible ito kasi kapag meron tayong pusong handang sumunod sa Panginoon, kahit na mahirap, gagawin natin. Yes. Kasi hindi siya talaga maging madali. Kaya Mahirap nga siya may pala. cost may cost ang pagsunod Yes. sa Panginoon. At ang cost na yan, yun yung pag-surrender ng ating buhay sa Panginoon. At nakikita nyo, mga kaagapay, kung gaano ka-passionate si Sir Hanky sa pag-share nitong kanyang mga experiences. Kasi alam niya mga kaagapay, na si Lord naman talaga ang nagmamay-ari ng lahat. Sabi nga our God is our ultimate boss. Tayo ay managers lamang ng kanyang mga resources. And malaking bahagi din nitong ating pinag-uusapan ngayon, yung gawain din ng Business as Mission Philippines. Na ang goal ng BAM is to create a community of Christian business owners na together lalalim sa salita ng Panginoon at patuloy na mapapaalalahanan na ang negosyo dapat para sa Panginoon yan. For His glory and glory alone. And you're part of BAM. Yes. And sa inyong pag-join dito sa Business as Mission Philippines, ano yung naging impact nito sa inyo? At paano po nakatulong ang BAM sa inyong business journey na mas lumalim pa sa prinsipyo at salita ng Panginoon pagdating sa pagbibusiness? Actually nga, I'm very grateful nga to Kathy and yung asawa niya, Richard, doon sa BAM Philippines. I actually pray for them. Kasi nga, itong ginagawa nila, itong BAM na to, is para siyang isang community ng mga community ng mga like-minded na negosyante, Yeah. 'di ba? Na that are all after God's heart, Mhm. 'di ba? So parang sa akin, iba yung fellowship o yung pag nagsama-sama, alam mo yun, yung mga problema medyo similar naman as negosyante. Yeah. Alam mo yun? Pero ibang lalim yung problema bilang negosyante, pero iba rin ang mga problema ng mga Christian na negosyante. Mhm. Alam mo yun? Yeah. So, at masaya ako na nakasama ko yung mga taong o yung mga believers din, na Christian na negosyante. Mhm. 'Di ba? At iba ang pagsasama at iba ang fellowship kasi nga mas malalim siya. Yeah. Oo. At yun yung feeling ko kailangan at this point in time. Mhm. Sabi nga nila, 'di ba, ang pinakamalungkot daw na posisyon sa kumpanya kapag ikaw na yung nasa pinakataas. Mag-isa ka lang. Mag-isa ka Wala ka halos minsan nakakausap. Oo. Or minsan yung mga kaopisina mo, may kanya-kanya ring lakad. Kasi ikaw yung nag-o-oversee Yes. Kaya talagang mahalaga sa isang negosyante na magkaroon ng community na kung saan makaka-relate din siya. Correct. Mapagkikwentuhan ng mga struggles na katulad mo rin na negosyante na it's okay to feel frustrated, it's okay na mag-fail, it's okay na mainis ka or magkaroon ng iba't ibang mga challenges, wini-welcome dito But both, Aro, it's not just challenges, but it's Yes. also the wins, no? Yes, yung victories. So you have a community, isang grupo na that will be with you kumbaga through the lows Yeah. and through the highs, di ba? Oo. Mhm. Mahalaga talaga na bilang isang negosyante, meron tayong ito yung tinatawag na na support group. Oo. Yes. Support group na sasamahan ka during the lows and highs ng iyong pagnenegosyo. And siguro dito sa ating pinag-uusapan ngayon about having God's interest na ahead sa atin. Is it really possible, Sir Hanky, sa inyong sariling pananaw, is it really possible to manage or run a thriving business while fully prioritizing God's interest? And ano yung mga steps na pwede nyong iwan sa ating mga negosyante ngayon? Paano nila mapaprioritize yung interest ng Lord o ng Panginoon sa ating business than dun sa ating sariling interest? So, yun talagang tinitry namin gawin, Aro. I mean, I cannot say na perfect kami, nagawa na namin. Yeah. Talagang every day, it's a commitment, diba? Every day, you try to walk in the right path, diba? Yeah. Kahit mahirap siya, diba? So, ang ano ko dito is,
ano ba, sa akin, every day, ang ano dito, pag umpisa is dasal. Prayer. 'Di ba? Aha. Na parang, again, it's the gratitude na parang, wow, I have breath in my lungs again, na nagising ako, 'di ba? At in the end, makapagtrabaho ako, and then, pero itong trabaho na to is para sa iyo. Alam mo yun? So, it's siguro ang ano ko dito is yung right mindset, yung tamang frame of mind. Yeah. Diba? Renewal of minds. Every day. Every day. Every day. 'Di ba? At kailangan natin yun. Yeah. 'Di ba? Dahil it gives us the strength to face, 'di ba? What is today. Yes. 'Di ba? So, kumbaga parang, ang ano nga dito is tulad sa Lord's Prayer, sabi na, give us our daily bread. Yeah. 'Di ba? So, kumbaga ang natin pang araw-araw, 'di ba? As in literally pang araw-araw talaga, 'di ba? So, I think that is the first, yung prayer, and then the right frame of mind, no, right mindset, na actually nga lahat ng meron natin ito ay hindi atin to. Lahat ito ay kanya, lahat ito ginawa niya, lahat binigyan niya tayo ng set ng strengths, 'di ba? Pero binigyan rin tayo ng set ng weaknesses, 'di ba? Opo. No? Lahat tayo ay ginawa niyang unique at kilala niya tayo, at dahil doon gusto niya tayong gamitin for his purposes, 'di ba? So I think yung right mindset na yun, or right frame of mind na yun, yan yung nakatulong sa akin, pag-connect sa kanya. 'Di ba? So umaga. Pero aminin ko rin, minsan sa umaga hirap kasi pagising mo, biglang ang dami mo nang iniisip, 'di ba? Hirap talaga 'yun, 'di ba? Pero yun yung tinatry ko na, at pinagdadasal ko na everyday magawa ko siya. Yeah. Renewal of minds every day. Kailangan talaga natin yan. Kaya importante din, whenever we start our day, talagang prayer . Yes. Prayer and meditation of His Word. So that, alam natin na, okay, itong mga trabahong ito, I do it for His glory. Yes. Glory and glory alone. And panghuli na lang po, Sir Hanky, it's time to address naman yung ating mga listeners and viewers na mga negosyante din. Ano po yung, sabihin nating challenge or message na gusto niyo pong iwan for them? Una, salamat na hanggang dito nakikinig pa kayo, 'di ba? At hindi kayo na bore sa aming na conversation, no? Ang siguro ang maiwan ko lang sa inyo is, actually ko siya. During the pandemic kasi, ito yung isa sa, again, bago nung nangyari sa akin, ito yung isa sa pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Tapos, meron akong coffee cup, no, na araw-araw actually ginagamit ko yun. Parang ganyan siya, coffee cup. Tapos, sa pandemya ko lang siya nabasa. Meron siyang ganyan, may kasulatan, pero dahil nga ang daming ginagawa, never ko siya Hindi mo na-notice. napansin. Opo. Hanggang pandemic na nagkaroon ng oras na binasa ko siya. And until now, dala-dala ko siya. Ang nakasulat doon sa yung cup ko na kape is, the best things in life are not really things at all. Diba? So, ano sabihin nun para sa atin? Diba? Itong mga sinasabi nila na, magarang kotse o magarang damit o wala, to palamuti ito ng buhay. 'Di ba? Pero ang pinaka-importante dito is yung relationship. 'Di ba? Relationship ko tsaka asawa ko, relationship ko sa anak ko, at in the end yung nga ang na-realize ko, relationship ko sa Diyos ko. So parang yun yung pinakamahalaga. 'Di ba? So ngayon, dahil na-realize ko yun during the pandemic, matigas ang ulo ko, kailangan ko pa matuto dahil sa pandemya talagang bumagsak kami, 'di ba? Yun na-realize ko, 'di ba? Na in the end, ang madadala ko dun is itong relationships ko, 'di ba? Kasi itong mga ari-arian, wala ito. Maiwan lang lahat ito.
pag yumao na kami, pag yumao na ako, 'di ba? So yun lang yung maano ko. Yeah. The best things in life are not really things at all. Yeah. Sabi nga rin sa Matthew 16, I remember sa verse 26, sabi doon, "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Yes. Or what shall a man give in return for his soul?" At the end of the day, ang Lord pa rin ang hahanapin natin. Gaano man kayaman, gaano man karangya ang buhay natin, kung wala din naman ang Panginoon sa buhay natin, wala din talaga. It's useless. No, useless. Kaya mahalaga sa ating naging talakayan ngayon mga kaagapay, ito po, pag-isipan nating mabuti. Sa mga bagay na meron tayo, asan ang Panginoon doon? Sa mga bagay na pinakaiingat-ingatan natin, asan ang Panginoon doon? And that's the time, mga kaagapay, na kailangan nating alalahanin na kung ano man yung meron ka ngayon, hindi dahil nanggaling sa iyo yan, kundi nanggaling yan mismo sa Panginoon. Kaya mahalaga po sa ating naging discussion today, lalo na kung ikaw ay business owner, ano ba ang mas nangingibabaw? Sariling interest natin o ang interest o kalooban ng Panginoon sa ating pagnenegosyo? Yan po ang pag-iisipan natin ng mabuti. And with that, Sir Hanky, salamat po. Thank you. Maraming salamat din. Grabe, sobrang inspiring po itong ating naging talakayan. And for sure, yung ating mga kaagapay ay na-bless din sa ating naging discussion. I-share nyo po sa amin ang inyong mga takeaways, ang inyong mga learnings about our topic ngayong umaga. And kami po ni Sir Hanky excited na rin mabasa ano ba ang inyong naging learnings ngayong umaga. So God bless you, Sir Hanky. God bless FEBC. Mag-ingat po kayo and good morning. Mga kaagapay, atin pong nakasama si Mr. Hanky Lee, ang innkeeper ng The Henry Hotels and Resorts, at bahagi din po siya ng Business as Mission Philippines.